إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ni Allah, dumating na sa atin ang pinakamainam na buwan na pinakaasam-asam ng bawat matuwid na mananampalataya magmula pa sa mga nauna sa atin. Sinabi ni Ma'la ibn al-Fadl, كانوا يعني الصحابة يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. Sila ang sahaba radiyallahu anhum ay humihiling kay Allah sa loob ng 6 na buwan na paabutin sila sa Ramadan, at pagkaraan nito sila ay muling humihiling sa Kanya sa loob ng 6 na buwan na tanggapin ang kanilang mga mabubuting gawa. Bakit ganito ang kanilang kalagayan sa pag-aasam sa buwan ng Ramadan? Gaano ba ito kahalaga sa buhay ng isang mananampalataya? Ang sabi ni Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tinawag ni Allah ang mga mananampalataya sa pinakamahusay at pinakamarangal na pagtawag. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga naniwala. Isang karangalan para sa bawat alipin ni Allah na siya ay tawagin ng kanyang pinakamamahal na tagapaglikha para sa isang napakadakilang gawain na kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na Kanyang ipinag-utos sa lahat ng mananampalataya. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ang pag-aayuno ay tinagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo. Sa pamamagitan nito ay muling nanunumbalik ang sigla ng ating iman sa lahat ng antas nito upang ibalik tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbawal at pagsusumikap sa paggawa ng kabutihan para sa Kanyang kaluguran upang makamit natin ng takwa o pagkatakot sa Kanya. La'allakum tattaqun, upang sa gayon kayo ay matakot kay Allah. Sino mang may takot kay Allah ay minamahal niya. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga may takot sa Kanya. At ang sino mang minamahal ni Allah ay Kanyang pinatatawad at ililigtas sa impyerno. Si Allah ay nagsabi, Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Katotohanan, ang mga may takot kay Allah ay mananahanan sa mga hardin at mga bukal ng tubig sa paraiso. At sa kanila ay sasabihin,
magsipasok kayo roon ng mapayapa at matiwasay. Ito ang rurok ng tagumpay na pinagsusumikapan nating makamit, na dala-dala sa atin ng buwan ng Ramadan, na ibinabalita sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsabi, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tufattahu fihi abwabul jannah, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatu syayatin, wa fihi laylatun hiya khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Ang buwan ng Ramadan ay dumating sa inyo, isang pinagpalang buwan. Ang pag-aayono rito ay tinagubilin sa inyo ni Allah. Ang mga pintuan ng paraiso sa buwan na ito ay binubuksan. Ang mga pintuan ng impyerno ay sinasara. At ang mga mapanghimagsik na demonyo ay kinakadena. Ito ay merong isang gabi na mas mabuti kaysa sa 1,000 buwan. Ang sino mang pinagkaitan ng kabutihan nito ay tiyak na napagkaitan ng kabutihan. Sa ibang ulat siya ay nagsabi, "Idha kana awwalu laylatin min syahri Ramadan, suffidatish shayatin wa maradatul jin, wa ghulqat abwabun nar, falam yuftah minha bab, wa futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin kulla laylah, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kulla laylah." Kapag sumapit ang unang gabi ng Ramadan, ikinakadena ang mga demonyo at mapanghimagsik na jin. Isinasara ang mga pintuan ng impyerno na walang kahit isang pintuan nito ang nakabukas. Binubuksan ang mga pintuan ng paraiso na walang kahit isang pintuan nito ang nakasara. At ang tagapagtawag ay nananawagan sa bawat gabi, "O ikaw na naghahanap ng kabutihan, tumuloy ka. Magpatuloy ka sa paggawa ng kabutihan. O ikaw na naghahanap ng kasamaan, huminto ka. Huminto ka sa paggawa ng kasamaan." At may mga taong pinalalaya ni Allah mula sa impyerno. At iyon ay sa bawat gabi ng Ramadan. Mga alipin ni Allah, ito ang natatanging buwan na punong-puno ng kabutihan at mga dakilang gantimpala mula kay Allah, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagiging lalo pang masigasig sa mga pagsamba at paggawa ng kabutihan. Naiulat ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة." Ang sugo ni Allah, ang pinakamapagbigay sa mga tao, at siya ay nagiging mas mapagbigay sa buwan ng Ramadan tuwing nakakatagpo siya ni Anghel Jibril. Si Anghel Jibril ay nakikipagtagpo sa kanya sa bawat gabi ng Ramadan. Itinuturo nito sa kanya ang Quran. Kapag ang sugo ni Allah ay nakakatagpo ni Anghel Jibril, siya ay higit na mapagbigay ng kabutihan kaysa sa ihip ng hangin. Kung ang ating huwaran sa lahat ng sulok ng pamumuhay, kung ang ating huwaran sa lahat ng sulok ng pamumuhay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kinalulugdan ni Allah at pinatawad na sa lahat ng kanyang kasalanan, ay nagiging mas masigasig sa mga pagsamba sa buwan ng Ramadan, hindi ba tayo ang higit na nangangailangan nito? Hindi ba tayo ang higit na nangangailangan ng ganitong gawain, mga alipin ni Allah?
At bakit hindi tayo magiging mas masigasig sa mga pagsamba kay Allah sa buwan na ito? Kung ang gantimpala ng isang gawaing kabutihan ay pinararami ni Allah ng ilang ulit. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 ضعف." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli." Ang bawat gawa ng anak ni Adan ay pinararami. Ang isang kabutihan ay pararamihin ng 10 ulit hanggang 700 ulit. Si Allah ang makapangyarihan ay nagsabi, "Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin at ako ang maggagantimpala nito." Iniiwan niya ang kanyang pagnanasa at pagkain para sa akin. Bakit hindi tayo magiging masigasig sa mga pagsamba kay Allah sa buwan na ito? Kung ang gantimpala ay kapatawaran ni Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-aasam sa mga gantimpala, ipatatawad sa kanya ang nakaraan niyang mga kasalanan. Siya rin ay nagsabi, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sino mang magsagawa ng mga sala sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-aasam sa mga gantimpala, ipatatawad sa kanya ang nakaraan niyang mga kasalanan. Siya rin ay nagsabi, "Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sino mang magsagawa ng mga sala sa Laylatul Qadr nang may pananampalataya at pag-aasam sa mga gantimpala, ipatatawad sa kanya ang nakaraan niyang mga kasalanan. Bakit hindi tayo magiging mas masigasig sa mga pagsamba kay Allah sa buwan na ito? Kung ang mga pagsamba na ito ay mamamagitan para sa atin sa kabilang buhay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, fashaffi'ni fihi. Yaqulu al-Qur'an, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl, fashaffi'ni fihi, fayashfa'an." Ang pag-aayuno at ang Qur'an ay mamamagitan para sa isang alipin ni Allah sa araw ng pagbabangong muli. Ang pag-aayuno ay magsasabi, "O Panginoon, pinigilan ko siya sa pagkain at pagnanasa sa araw, kaya tanggapin mo ang aking pamamagitan para sa kanya." Ang Quran ay magsasabi, "O Panginoon, pinigilan ko siya sa pagtulog sa gabi, kaya tanggapin mo ang aking pamamagitan para sa kanya." At ang kanilang pamamagitan ay tatanggapin ni Allah. Bakit hindi tayo magiging mas masigasig sa mga pagsamba kay Allah sa buwan na ito? Kung ang gantimpala ay paraiso ni Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqal, ayna as-sa'imun? Fayaqumun, la yadkhulu minhu ahad ghayruhum. Fa-idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad." Katotohanan sa paraiso ay mayroong isang pintuan na tinatawag na Ar-Rayyan, na kung saan ang mga nag-aayuno ay papasok doon sa araw ng pagbabangong muli. Walang sino mang maaaring pumasok doon maliban lamang sa kanila. Sasabihin
nasaan ang mga taong nag-aayuno, kaya't sila'y tatayo, at walang sino mang maaaring pumasok doon maliban lamang sa kanila. Kapag nakapasok na sila, ito ay isasara, at wala nang iba pang makakapasok doon. Kung napapalundag tayo sa tuwa, sa pag-akyat sa entablado upang tanggapin ang ating kapirasong papel, sa pagtatapos ng isang kurso, paano pa kaya kung sa kabilang buhay ay kabilang tayo sa mga tatawagin upang papasukin sa paraiso sa pintuang Arayyan? Bakit hindi tayo magiging mas masigasig sa mga pagsamba kay Allah sa buwan na ito? Kung sa pamamagitan nito ay makakatagpo natin si Allah na nalulugod sa atin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmih." Ang taong nag-aayuno ay may dalawang kagalakan. Kapag siya ay kakain pagkatapos niya mag-ayuno, siya ay nagagalak. At kapag nakatagpo niya ang kanyang Panginoon, siya ay nagagalak sa kanyang pag-aayuno. Meron pa bang hihigit sa gantimpalang ito? Mga alipin ni Allah, tayo ngayon ay nasa pinakamainam na panahon ng pag-uunahan sa paggawa ng kabutihan na binanggit ni Allah sa Quran. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi. Magunahan kayo sa kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan na inihanda para sa mga naniwala kay Allah at sa kanyang mga sugo. Magsikap tayo sa pagsamba kay Allah. At huwag natin hayaang mapabilang tayo sa mga taong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Ang pagkabigo, pagkalugi at kahihiyan ay para sa taong umabot sa buwan ng Ramadan, ngunit hindi nagsusumikap sa pagsamba kay Allah hanggang sa matapos ito na hindi niya nakamit ang kapatawaran ni Allah.